Alright! Great morning, first flight of Las Kabitaan! Palakpak naman dyan! Ang palakpak mga palaman! Palakpak! Yan, ang kapigin lang yung mga katabi. Yan, kapigin nyo, sabihin nyo, payaman ka na. Ang grabe po, no? Kamusta po kayo? Kamusta? Natuto po ba? Grabe talaga. Kahit ako natuto talaga ako, di ba? About closing, duplication, and follow-up sa nag-iisa. Don Barreto, kaya palakpakan po natin. Tingnan kung away na ang tawag clock. Yan, sila outplay doon. In 3, 2, 1, go! Alright. So ako naman ang inyong next speaker for today. Okay, medyo ano ko na, i-double time ko na. Okay. So ang pangalan ko po ay Coach Joseph Lucero. Meron po ba ritong kapangalan ko, Joseph din? Meron, taas na po kamay. Wala po akong papremyo. Ano lang, tinatanong ko lang. Kasi yun yung mga future millionaires sa First Bite of Glass. Okay. Para pong aabay, no? Nasuot ko. So ako po ay isang licensed amateur technician. Yan, isa po akong Lieutenant Junior Grade sa Philippine Coast Guard Auxiliary, Lions Club International member po. Yan, officer sa Caritas Manila Alumni Scholars Association, First Bite of Glass Kabaytaan Board Leader, at 1MD9 Place Kabaytaan Network Builder ORD, at syempre ang founder na nag-iisa, Powerful Dreamers Team. So ayan po, ako po ay 27 years old. Ano po ba itong 27 years old? I'm sure karamihan sa atin 20. Sino po itong 27? Huwag po kayo mahihiya. Yan po. Yan, tama po. Ako po ay 27 years old. Mukha lang po 26 now. Ayan. So, ngayon po, share lang po ako ng konting background po. Pipilisan ko na po. Okay? So, ako po ay graduate. Hindi lang po. Yan, ang isang kurso kundi dalawang university sa Pilipinas. Nagtapos po ako sa Technological University of the Philippines ng kursong Chemistry by profession. Isa rin po akong DLSU or De La Salle University, graduate po ng teaching course. So dahil po dito, grabe di ba? I'm sure relate kayo. Pag graduate, what's next? Work, di ba? Hanap ng trabaho, ganyan din po ako. Proud na proud ang parents, proud na proud ako kasi alam ko, after ko graduate, makakahanap ako ng magandang trabaho. Okay naman, nag-practice ang profession, pero dumating yung time na, ito yung kinikita mo, reality check tayo okay? Kumita ka, saan na pupunta? Saan na pupunta? Gastos, di ba? Parang yung kita mo, dumadaan lang. Tama po ba? Yan, ganyan po yung experience ko habang nagtatrabaho. Kaya ako, I want more. Hindi ko makukuha yung pangarap ko sa ganitong kita lang. Ang ginawa ko, naganap ako ng other opportunity na makakapagpabago ng buhay ko. Itanong nyo kung paano? Nagkaroon po ako ng opportunity abroad. Okay? Naging senior bartender po ako at the age of 23 years old. Ang bata, no? Parang nakaano pa, hindi pa sa nanay yan eh. Oo. Pero ako nakipagsapalaran ako kasi ganun po yung buhay na gusto ko, may pangarap. Sino rito may pangarap? Lahat tayo may pangarap, ganun din po ako, kaya nakipagsapalaran po ako abroad at naging senior bartender. Which is maganda po talaga ang kitaan. Tama, meron ba akong kakamping OFW? Ayan ma'am, saan kayong bansa? Ha? Boston? Sa Russia, sa Moscow? Parang natin si ma'am, di ba? Alam niyo, grabe, kasi alam ko yung buhay ng pagiging isang OFW, ma'am. Kasi lahat ng mga OFW, baka yung parents ninyo, baka yung kamag-anak ninyo, naging OFW. Ramdam ko sila. Okay, yes, true, nakakapagpadala sa pamilya, tama? Nabibili yung mga gusto mo, nakakapamasyal ka, nagagawa mo lahat, pero there's one thing missing. Itanong niyo kung ano? Malayo ka sa pamilya. Which is parang kahit anong sipag mo, kahit anong kinikita mo sa ibang bansa, pag malayo ka sa pamilya, parang wala eh. Parang baliwala lahat ng pinaghihirapan mo. Dumating po ako sa ganung punto na na-depress ako, bago na lang ako matulog, iiyak ako. Ganun po yung naramdaman ko. Napakahirap pero tinaga ko po yun ng 2 taon. Kaya mahanga po ako yung ibang OFW, 15 years, di ba? 20 years, yung iba nga hindi na nakaka-uwi eh. Pero ako, I'm so grateful, noong March 15, 2020, umuwi po ako ng Pilipinas. You know what? First day po yun ng lockdown. Pandemic po ng panahon na yun. At buti na lang nakilala ko ang First Bite of Glass. Dahil doon po, buti na lang nakauwi ako ng Pilipinas kasi doon po nakilala ang First Bite of Glass. Ito. Sumali po ako at naging dealer noong September 15, 2020.
kasagsagan po yun ng lockdown. Meron po ba ditong mga pandemic sumali? Katulad ko? Yan po, take note po, ako po yung pinakabatang speaker dito na dealer. Opo, 3 years and 6 months pa lang po ako sa First Vita Plus. Tama po ba? Tama, 3 years and 6 months. Alam niyo po, I'm so grateful kasi I'm sure nandito na ako sa First Vita Plus. Lifetime ako magiging dealer dito. Bakit lifetime? Ask me why. Dahil po kay First Vita Plus, in 1 year, kumita po ako ng 300,000 pesos. Sabi po, first time ko muna nakahawak ng cheque na nakapangalan sa akin. Alam niyo po yung feeling na first time mo nakahawak tapos tuwang-tuwa ka? Meron ba rin itong mga, I'm sure lahat tayo dealer, tama? Sino po lahat, mga dealer po ba tayo lahat? Yan, di ba, ano pong pakiramdam yung nakahawak kayo ng cheque for the first time? Power, di ba? So ako ganun din po yung naramdaman ko. Sabi ko, grabe pala pag nakahawak ka ng cheque, mas gigil kang yumaman, mas gigil kang kumataw. Ito po, mas grabe pa. In second year income, umabot po ako ng, yan po, pakita lang po natin, 2 years, 782,326 pesos. Proud na po ako dyan. Bakit po? Pandemic ako sumali. Diba? Tinok po ako online. Bakit? Di makalabas yung mga tao. Ako po, tinok ako online. Okay, 16 heads agad ako nung tinok ako. Kaya, new plan. Hindi po ako balik-balik. Wala po akong alam sa networking na yan. Pero pag yung opportunity pumasok, I'm sure maraming katulad ko eh. Pag opportunity ang pumasok, i-grab yan. Nung nakita ko yung express sa akin yung 1515, aba yung mata ko nagginang talaga. Diba? Kaya tama yung sinabi ni Idol doon eh. Diba na talagang kailangan i-exp mo na maayos, gabayan mo, turuan mo, ganoon din ginawa sa akin. Tinuruan ako, ginabayan lang din ako. Kaya ito, ang sarap eh. Itotal na natin. 3 years and 6 months sa First Vita Plus. 5.6 million pesos. Sino na gusto? Taas ang kamay. Diba? Kaya huwag kayong magsisi na kay First Vita Plus kayo. Kasi yung iba, konting hirap lang, sumuko na, o napakit lang, hindi na sumali ang best friend. Pinagpawala na ng nanay, pero, diba? So, hindi na siya sumali. Kumbaga parang minto na rin siya. So, huwag tayong panghinaan. Kasi, imagine mo ganito yung makuha mo sa First Vita Plus in 3 years and 6 months. Diba? Dahil po dito, hindi mo na kailangan mag-abot pa. Diba? Bakit? Nabibili ko na yung mga gusto ko. Unang-una, hashtag gadget goals. Pangarap? I'm sure lahat ng kabaitaan pangarap ang gadget goals. Ito po, first time ko bumili ng cellphone. Okay? Samsung S21 Ultra worth 80,000 pesos. Napakamu yan. Ano ba? Alam niyo po hindi basta-basta sa First Vita Plus. Di ba sabi nga kanina nila, ni Idol Don, ni Idol Paolo, at ni Idol Peng, kailangan mong pagdaanan yung proseso. Kailangan duplication, process, importante yan eh. Ako, sumunod lang din ako sa upline ko. Okay? Ang ginawa ko, pinag-aralan ko na mabuti, kahit na mahirap. Nakamotor lang po ako dati. Nagdi-deliver ko sa lugar ng power pack. Nagtutok sa palengke, nagtutok sa barbershop, kapag ginugupitan ako, lahat ginagawa ko yung paraan. Okay? Lahat yan. Pero, imbis na sumuko ako, naging fuel ko po yun para masipagan pa sa First Vita Plus. Yeah! Kasi I'm sure oo. Marami sa atin ang mindset agad pag nahirapan, naalis na eh. Dapat po hindi ganun. I mean, nerves ng mga kabaitaan eh. Pero ako, mas sinipagan ko, mas ginalingan. In 7 months, nakapaglabas po ako. Brand new, Suzuki Ertiga. Another hashtag, Cargos yan. At syempre, hashtag, gadget goals. Isa pa ulit sa binili ko, bumili ako ng foldable phone na worth 100,000 pesos. Para sa sabi naman ko, ano ko naman, ang yapang ko naman, hindi po. Okay, hindi po ako nagmamalaki dito. Sinishare ko lang po ito para ma-inspire po kayo na lahat ng mga pangarap nyo, posible kay First Vita Plus. Ito pa, yung isang pinili ko, Huawei Watch 3 na worth 19,000 pesos. Sold ko po siya ngayon. Diba? So, itong mga bagay na hindi mo na kailangan mag-abroad eh. Kasi kay First Vita Plus, pwede mo nang makuha. Ano ba? Hashtag travel goals. Pangarap? Okay, na ako nakakarating ng mga travel goals ng mga speakers natin kanina. Siyempre, ako din may travel goals. In 3 years and 6 months, ang dami ko na puntahang lugar. Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Actually nga, pupunta ako sa May. Baka meron kayong mga dealers doon. Yung i-promote ko lang, pupunta ako sa May sa Iloilo. May schedule po ako doon, Iloilo at Guimaras. Imagine mo na doon ka lang parang mag-talk. At the same time, pwede ka rin gumala.
Di ba? Ganun po tayo kay First Vital Plus. Because ultimate freedom is here. Ano pa? Ito po, fresh na fresh. Yan po, fresh na fresh po. International travel. Last year po, September 2023, pumunta po ako sa Hong Kong kasama ang family ko. And, FYI lang po, diyan po ako nag-propose sa fiancé ko. Andiyan po siya kayo. Tayo wala. Yan. Ito po siya, yan po, tayo. Nahihiyak, yan po yung fiancé ko. Grabe po, di ba? So, proud ako dyan. Yan, super supporting. At syempre, ito po, pumunta po ako ng Australia. Noong December to January 2024. December 2023 to January 2024. At alam niyo po ba, hindi ako pumunta dyan para magtrabaho ulit. Pumunta ako dyan para mamasyal lang po. Yan, di ba? Ang sarap po kung naka First Vital Plus. And syempre, yan, if nandito ka sa First Vital Plus, okay, it means, ito na i-grab mo yung opportunity to give back. Alam niyo ako, nung panahon, nung college po ako, wala po akong pera. Pinag-aral po ako ng Caritas Manila. Okay? Ito po yung Caritas Manila. Mga nagpapaaral sa mga estudyante, hindi makapagtapos ng pag-aaral. Alam niyo po ba, dahil po sa kanila nakapagtapos ako. Ngayon, dahil kumikita kay First Vital Plus, isa na po ako sa naging sponsor. Pampaaral po sa mga bata na ano ba? Pinaka-latest ito. Hashtag savings and investment goal. Pangarap? Ito po, dahil po kay First Vital Plus, gusto ko po i-share ito. Gigil ako i-share ito. Kasi bumili po ako ng lupa sa Grand Meadows, General Trias, Cavite. Ito po. Take note, February 2024 lang po yan. Okay? Ito po yung latest, ngayong buwan lang. Okay? Nalabas at nabili ko na ang brand new Nissan Navara. Sabi mo sa inyong car, the First Vital Plus. Ang tanong, pangarap niyo din? Oo, di ba yung dati nakamotor ako, basang-basa ng ulan, ano pa, basang-basa ng pawis. Pero ngayon, no, nagpapalamig ka na lang sa loob ng sakyan. Pinagmamasdan mo nila, may paano pala, umuulan pala. Di ba? Ang sarap po sa pakiramdam kapag unti-unti nakukuha niyo yung pangarap niyo dahil lang kay First Vital Plus. Okay? Ito, last na po, hashtag. Ito po, I'm sure pangarap po na lahat ito. Hashtag, Dave Goes. Pangarap? Siguro ito yun lang. Diba? Sana ko diba? Ayan, makakasana ko lang nila. Pero real talk po. Okay, real talk po. Bakit? Kasi nung college po, ang date na namin ng girl ng fiancé ko, sa tuhog-tuhog lang kami dati, nung college. Pero dahil kay First Vital Plus, nakakain lang kami sa The Nest Dining in the Sky. Alam niyo po yan? Yan, Baby Hotel, Admiral Hotel. Yung tipong, yung bill dyan umabot ng 5 yaw. Dalawa lang po kami niyan. Unlimited steak, unlimited salmon. Yan po yung na-experience ko sa First Vital Plus. Okay? Ngayon ang tanong. Ito na po, nadako na po tayo sa ating main training. Ang tanong. Bakit, Coach Joseph, ganun kabilis? Why so fast? Tama ba? Kasi baka iba rito, Coach, 4 years na ako, 6 years na ako, 10 years na ako, wala pa akong sasakyan, wala pa akong kinikita. Bakit kaya? Okay, ituturo ko sa inyo, ano ba yung sikreto para maka-attract ka ng mga kabaitaan leaders sa First Vital Plus. Ngayon, ito pa, hindi ba nagalit yung magulang mo nung sumali ka? Chemist po ito, parang, wait, anak, chemist ka, bakit dyan ka pumunta? Diba? Or kaya, bakit hindi ka nag-focus sa profession mo? By the way po, bago ako magtuloy, si Idol Don Pareto, nung 2 months pa lang ako, siya yung nag-motivate sa akin. Kasi sabi ko, naghahanap ako ng mga katulad kaedad ko. Medyo kaedad. Kaedad ko. Kaedad ba? Ayan, kaedad. Yung kabaitaan na katulad ko, na kung saan, may inspire ako kasi lagi ko nakikita mga nanay, pinapakilala sa akin ang upline ko, kung kayo maingay ha, nanay, tatay, gusto ko makita ng kaedad ko para ma-inspire ako. I'm sure ganun din po kayo, tama? Kaya nga po tayo may Kabaitaan Academy. Di ba? Kasi, bakit? Naghahanap ka ng ka-perfect match mo, hindi po jowa baka jowa. Perfect match mo na ginagawa mo yung negosyo. Para meron kang maging foundation sa ginagawa mo na, ay, meron akong katulad dito. Okay? Nagawa niya, magagawa ko din. Kabaitaan siya, kabaitaan ako. Tama? Professional siya, professional din ako. Pero nasa First Vital Plus siya. Yes! Di ba? Ganun ganun dapat ang mindset natin. Kaya talagang I'm so grateful na nandito po kayo para makinig po sa amin. Okay? Ano ba? What made you inspire? Or what made you inspire to do First Vital Plus business? Ikaw nga, parang tanongin mo yung sarili mo, bakit ba ako nandito?
Baka hinahag lang ako ng apply ko, kailangan umattend ako. Always remember, God has a purpose kung bakit ka nandito ngayon. Diba? Ang dami na tututunan kay Upline Peng, Paolo, and Don. I'm sure talagang pag nagtuloy-tuloy ko sa ginagawa ninyo, mabilis ang pagyaman kay First Vita Plus. At alam niyo, yung sagot ko lang sa mga to, okay, napakasimple. Itanong niyo kung ano. Because I have a dream. Mga pakanta ka na lang, no? I have a dream. Yan, di ba? Kinakanta na nila. Okay. Ang tanong, lahat po tayo may pangarap? Yes, di ba? Okay, ganito. Kapag tinanong ka, o may natanong sa'yo, anong pangarap mo? Anong unang papasok sa isipan mo? Sige nga, talk to the person beside you from left to right. Tanungin mo, anong pangarap mo sa buhay? Go! 10 seconds na ha. Alright! Okay na, okay na. Sige nga, magtanong na tayo dito. So, yan. Sige, ikaw, Idol. Okay, magtatanong tayo ha. Idol, anong pangalan mo? Mark Vincent Colacan. Okay, Upline Mark Vincent, saan grupo ka? Ay, sir, champions po. Yan, champion. Ngayon, pag tinanong ka, may pangarap ka ba? May pangarap ka? Opo. Yes, di ba? Anong pangarap mo sa buhay? Anong unang papako sa isip mo pag tinanong ka ang pangarap sa buhay? Makabaway ko sa mga bagulan po. Nasa magkalaki sa... Wow! Palagpakan naman natin sa Upline. Di ba, alam mo na agad kasi sagot mo eh. Yung unang papako sa isipan mo. Maraming salamat Upline. Meron ka mamaya sa Shake Idol doon. Okay, isa pa. Ay, ito si Upline. Upline. Okay lang? Yan. Upline. Nag-share pa kayo kanina? Nag-share kayo? Hindi. Tinanong mo. O ngayon, ano naman naging pakaram dito, Upline? Yan, nagigilid na tayo dito. Yan. Pearl white. Ikaw naman, Upline, ano yung naramdaman mo nung may nag-share sa'yo ng pangarap niya sa buhay? Na-inspire po. Wow, na-inspire. Palakpakan naman natin si Ate. Yes po. Yes, kaya ako blessed na blessed. Thank you so much po, Upline. Yan. Diba? Sabi dito, naisip niya agad yung pangarap niya at na-inspire nung narinig niya yung pangarap. Kayo din ba na-inspire? Yes naman, di ba? Inspiring naman talaga kasi nga, it's very important na meron ka pangarap before you start the business. Baka mamaya dito ka lang, pero wala kang pangarap, lokohan po yun. Bakit? Sabi nga po dito, sabi po ni Harriet Tubman, every great dream begins with a dreamer. Kaya nga po ang grupo ko, Powerful Dreamers. Di ba? Kasi ako po yung bubuhay ng mga pangarap ng mga tao sa labas. Dapat ganun tayo lahat. Di ba? Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to change the world. Parang ganito lang yan eh. Di ba? Saan ka nakatira, Upline sila? Sa Cavite. Paano ka pumunta rito? Let's say, may kotse ka na eh. Pero pag pumunta ka dito, nakakommute ka, anong sasakyan mo? Anong karatula sa bus? Ayan. Sorry, nabigla ka ba? Ayan. Yun, so Ortigas ang sinakyan niya. Ibig sabihin, may label, alam niya kung saan siya pupunta. Okay? Parang ganun lang din po tayo kay First Vita Plus. Lagyan mo ng label kung bakit ka nandito. Oh, alam ko wala kayong label ng jowa mo. Pero, okay, dito kay First Vita Plus, lagyan mo ng label. Bakit? Kasi pag may label kayo, yung magiging foundation mo ng strength, patience, and passion para gawin ang negosyo. Sabi nga, dream first, then take action to become reality. Agree? Yes! Okay? At isa pang sagot ko dyan, correct, because I have a correct mindset. Say correct mindset. English yun, correct mindset, di ba? It is very important, umi-English na ako, it is very important to have a correct mindset, especially when you want to achieve your dreams in life. Okay? Do you believe, mga kabaitaan, do you believe that you have a powerful mind? Yes! Yung tipong kung ano yung gusto mong makuha, kung ano yung gusto mong marating sa buhay, mangyayari yan. Basta, set your mind right. Sabi mo, right? Right! Hindi mo yung kanan ha. Tama mo yung set mo, magiging mindset mo, itama mo yan. Okay? And to know more about this, I just want you to focus on the video na ipapakita ko. Okay? Ano sabi nito si Steve Harley? Kilala niyo yun? Yes! Si Steve Harley, spiritual speaker siya. And gusto ko maintindihan niyo yung sinabi niya dito. So, please watch this video. Ayan!
Okay? So, kaya ba? So, okay. So, explain ko yung sinabi niya sa video. Sabi niya dito, yan, kapag doon sa comfort zone ka, you will fail. Sabihin mo, you will fail. Kaya na pa sabi ni Idol doon yan. Kapag nag-stay ka sa ginagawa mo lang ngayon kasi malamig sa room. Tama ba, Idol doon? Malamig sa room. Okay? Hindi ka aseso. Okay? Sabi dito, you need to, okay? You should get to comfortable being uncomfortable. Kasi pag naging uncomfortable ka or lumabas ka sa comfort zone mo, it means payaman ka na. Okay? Ang tanong ko, saan ka gusto? Mag-grow sa loob ng aquarium bilang isda or mag-grow sa ocean? Tama, sa ocean dapat kasi if you live inside the aquarium, the growth is limited. But if you go out to your comfort zone or sa ocean, you will will grow and make big as much as you can. Okay, nagasi mo ba? And from that moment, you will become successful. Alright? So, ano ba? So, let us talk about our main topic. Yung topic natin kasi, yan, sabi kasi rito, when it comes to growth mindset, what that means is that you choose to see the struggle and challenge as an opportunity for growth and for learning and development. Naniniwala kayo dyan? O tagalogin ko? Hindi. Okay. So ito, sinasabi lang dito, yung pagod mo, okay, sa first 5 plus to ha, kasi mga dealer naman tayo eh. Yung pagod mo, yung hirap mo, nagugutom ka, nalilipasan ka ng gutom, napapagod ka, yung eventually pwede ka na mag-quit sa ginagawa mo sa first 5 class. It is something na kailangan i-treasure mo. Ask me why? Kasi yun yung magiging way mo to grow, yan, and to become mature in first 5 plus business. Hindi na naman basta-basta overnight, yaman ka na o gagaling ka na eh. It takes hardship. Kailangan willing ka na matuto at willing ka na makinig sa upline mo, sa cruise line mo. Okay? Always remember that. Sabi yan ni Chris Bergman. And now, let us talk about how to attract kabaitaan leaders and how to retain them into our team. Yan po yung topic talaga natin. So, napakaganda pong topic ito. And habang ini-internalize ko itong topic na to, ang lagi kong naiisip dito yung experience ko. Okay? Kasi before, I have a totally different mindset. Yung mindset ko kasi parang, I'm undecisive. Alam niyo yung word na yun? Parang gusto ko gawin lahat ng bagay na to eh. And it's our nature to kabaitaan like us. Okay? There's too much distraction around us. Do you believe that? Marami tayong distraction sa buhay. Parang gusto ko i-try ito. Or kaya gusto ko mag-cooking. Baka para sa dancing ako or singing. Or baka pwede ako dito sa academic, magtuturo na lang ako. Ang dami natin gustong i-try na kung saan naaksaya yung oras natin para pagtunan yung isang bagay. Diba? Na dapat nandito ka kay First Vita Plus. Ayan. Alright. Alright, so dito nga sa ginagawa natin, napaka-importante na yung focus. Kasi ako dati, parang dami kong distraction sa paligid eh. Oo. But, nung nag-start ako mag-focus sa First Vita Plus, doon ko na-realize yung practicality. Okay? Na hindi ko pala kailangan, hindi naman sa discourage ko yun na to practice your profession, pero not all the time, yun yung magiging reason mo to succeed. Okay? Napakarami pong mga bagay na pwede natin magawa ito. Next slide, please. Next slide, please. Ayan. Next slide. Ayan. Sige po, next slide. Ayan. Ngayon, let us talk about your generation. Okay? I'm sure familiar kayo dito. Meron tayong types of generation. Meron tayong the silent gen, which is ages from 76 years old and above. Meron pa rin itong ganun? Sana wala naman po, no? How about baby boomers? Meron po ba? 56 to 75. Ito po, parents ko na po ito. Meron? Sana po wala din. Ayan. Ito po, Gen X from 41 to 55 years old. Meron? Okay lang po yun. Okay lang po. Kahit nandito kayo. Okay lang po. Ayan, buti na lang po. Wala. Eto, I'm sure marami. Millennials, 26 to 40 years old. That's po marami. Yun, marami. Di ba? And ito, Gen Z from 5 to 25 years old. Alright. Mas marami ang millennials. Ano pa dyan? Meron ba? Uy, grabe. Parang duda ako dun. Okay, diba? So tayo dito is millennials to Gen Z. Ang dami natin tinalakay kanina about, how to do this First Vita Plus business. We have a totally different mindset.
Okay, totally different yung mindset natin. Marami po tayong mga different actions, the way we think, the way we decide, the way we act, totally different to other generations. Yes or no? Yes. Diba? And I'm sure, diba, people innovates. Okay? Even tayo at yung mga nangyayari sa paligid natin, it innovates and sumasabay tayo doon. Okay? Now, ito yung nature natin eh. What now? Graduate ka, di ba? Naghanap ng trabaho. That's normal, tama? Sino ba yung nag-dictate sa atin nun? Yung ating parents. Na, magsipag ka. Pastor mo, di ba? Magsipag ka, pastor. Kasi kailangan mong magkaroon ng trabaho at gumanda ang buhay. Familiar? Yan yung sinasabi ng magulang natin. Okay? Yun talaga yung nature kasi natin eh. Pero, alam niyo po yung cons niyan? Yung pros and cons yan eh. Yung cons niyan, okay, nawawala yung other opportunity natin para malaman or ma-maximize yung potential na meron tayo. Okay? And with that, yun nga, we live in a pandemic world. Mas nalimitahan, okay, yung ating potential as kabaitaan. Tama, nabuhay tayo sa, undecisiveness, inconsistent. Sino dito yung may mga na-depressed, di ba? Parang feeling niya is kailangan niya lang magbigay ng quality time sa family, nag-resign sa trabaho, para magbigay ng quality time. Ganun po yung epekto sa atin ng pandemic. Pero ako or sa mga pandemic baby po dito ng First Vita Plus, okay, marami sa atin mas na-motivate. Bakit? Kasi doon natin na-realize na health is wealth and prevention is better than cure. Kaya ako, prinomote ko talaga si First Vita Plus during that time. Kaya sabog po yung check ko nung panahon na yun. Oo. Di ba? Next slide. Yun. Tapos yung mga bagay din tayo na naiisip, paano tayo makakakuha ng mga katulad natin sa business? How do we attract productive kabaitaan leaders? Okay? So meron po yung mga steps, di ba? Step by step po yan. Yan. Naniniwala po ba kayo na lahat tayo dito ay leader? Yes! Tapigin mo yung katabi mo, sabihin mo, leader ka! Hinaakalog siya para mag-ising sa kawanan. Tama naman yan. Sabihin mo ngayon, leader ako. Yes, leader tayo lahat eh. Maniwala ka. Because for you to attract kabaitaan leaders, okay, it starts with you. I follow. Magsisimula sa yan. Okay? Kailangan sabihin mo muna sa sarili mo na leader ka before you attract other leaders. Kasi pag sinabi mo, ay hindi ko kaya itong negosyo na to. Ang ma-attract mo, yung mga dealers na hindi nila kaya gawin ang negosyo. Tama? So kailangan ikaw mismo, admit mo sa sarili mo na magaling ka, yung pag-isip mo sa umaga sabihin mo, ay, ang gwapo ko pala, ay, ang ganda ko pala, ay, ang galing ko pala, ay, leader pala ako. Dapat po ganon, hindi po pagmamayabang yun. Ibig sabihin nyo, declaration na ikaw sa sarili mo, okay, na-attract mo yung positivity. Yan, it starts with you. Yan. Ituturo ko naman sa inyo yung 3 L's. Sabihin nyo 3 L's. Ito yung dapat yung malaman, okay, para malaman nyo kung sino yung mga kabaitaan leaders nyo at kayo, ma-assess nyo sa sarili nyo yung pagiging leader nyo. Kasi sometimes, ito reality check tayo. Reality check tayo. Di ba, leader na tayo, pero how do you live your leadership skill? Paano mo kayo isa sa buhay yung leadership skills mo? Kasi leader ka nga eh. Leader tayo eh. But ang tanong dito, bago ka mang-leader o hindi, okay, leader ka. Ang tanong nga lang dito, do you really unleash? Alam niyo yung unleash? Yung binibigyan niyo ba lahat? Okay? Ng potential niyo. Do you unleash your full potential as a leader? Baka naman hindi. Baka naman di mo pa binibigay yung very best mo. Okay? Always give your very best. 1,000% binibigay mo dapat sa First Vita Plus para all out there ang magiging resulta mo. Okay? Ito yung 3 L's. First, pakibasa. Learn it. Live it. And love it. Okay? Pag sinabing learn it, sa Tagalog, pag-aralan mo. Pangalawa, isabuhay mo. At pangatlo, mahalin mo siya. Hindi. Ang Vita. Sigal ka, ma'am. Ang Vita, di ba? So tama naman yun. Kailangan matuto ka. Embrace the wisdom and experiences of mentors with passion.
Kailangan matuto ka hindi lang sa apply mo, don't limit yourself sa apply mo. Ako, cross-lining, pinapairal ko talaga. Kinakausap ko yung mga speakers natin, natututo ako sa kanila. Okay? Don't limit yourself to learn only from your group. But also, sabi nga, okay, go out and make new friends, mingle with them. Yan ang ating nature eh. Di ba? And learn from them, especially sa mga top earners and mentors of First Vital Plus. Okay? Pangalawa, live it. Believe. Okay? Believe and apply the core values of success. Kapag nalaman mo na, maniwala ka na kaya mo rin gawin. Sabihin mo, kaya ko itong gawin. Yes! Makakahanap ka ng mga top earners dito na kapareho mo ng istorya, kapareho mo ng gustong makuha, kapareho mo ng mindset, ng wavelength, lahat yan makukuha mo at ma-apply mo sa sarili mong hataw. Ako, based on sa experience ko, natuto ako sa mga applies ko, but I also learn from my cross-guides. Okay? Tandaan nyo, isang umbrella lang tayo. Saan ka ba nabibilang? Sa visionaries, sa champions, sa winners, nabibilang ka sa First Vital Plus. Kaya, helping people, mindset po dapat tayo dito. Ano pa? Ito, very important. Very strong foundation dapat to. Basahin nila. Love it. Hindi lang po siya. Lagi na lang yung... Yaman lang yung salita. Okay? Hindi lang po siya. Dapat mahalin mo yung ginagawa mo. Kasi kung mahal mo yung ginagawa mo dito, you will discover your purpose here. Ako, I-discover na purpose dito eh. Kasi pwede naman ako mag-work na lang outside. Diba? Pwede mo yung practice yung profession ko. I have so much opportunity outside. But I chose First Vital Plus kasi I'm sure mas marami akong matutulungan dito. Okay? Simula ngayon, kailangan ang mindset ninyo kabaitaan. Okay? Helping. Sabihin nyo, helping. Okay? So yan po tayo. Love with passion of believer, respect for the incredible gifts, and value for life-changing experience. Okay? Gusto kong i-share sa inyo yung video. Sana gumana na yung video. Yan. Sa storya ni Jack Ma. Kilala si Jack Ma? Napaka sikat at napaka-yaman na entrepreneur sa buong mundo. So, pakinggan po natin. I always try to find people smarter than I am. And when I find so many smart people, my job is to make sure the smart people can work it together. And then if smart people can work it together, it's easy. The vision will really. Because if stupid people can work it together easily, smart people can never work together. But stupid people who work it together easily, they don't believe the vision. The people who believe the vision, but they don't work together. So very important is finding smart people, and my job is to making sure they work together. So the culture is important. Alright, tapakan natin si Jack Ma. Okay, nagkabulit ko rin sinabi ni Jack Ma dito. Paano ba siya nag-succeed? Sabi niya, sa mga nasa likod, hindi na nakita yung video. Sabi niya, okay, ang ginawa niya para yumaman is naghanap ng mga taong mas magaling sa kanya. Totoo pala talaga yun, no? At ang ginawa niya, ang naging mission lang niya, to gather them and to make sure that they work as a team. Sabihin nyo nga, work as a team. Work as a team. Yung pala yung kanya, to succeed. Na pwede natin i-apply sa negosyo ng First Vital Plus. Kanina pa sinasabi ng Idol Pay kanina, ano sabi niya kanina? Hindi ka lang kabaitaan lang. Kabaitaan ka na magaling. Okay? Madiskarte. Matalino. Yan ang gagamitin mo para mag-succeed sa First Vital Plus. Ano yung advantages of having a kabaitaan na team? Okay, meron tayong 5 dito. Active participation in events. Mamaya, i-explain ko lahat yan. Ano pa? Parang, anong advantage pa? Long-term partnership, loving what they do. Explain ko po yan mamaya ha. Commitment beyond the limit, and goal and dream together. Okay, I'm sure makaka-relate po kayo dito. Una, active participation in events and trainings. Real talk ba yan? Kapag may kabaitaan ka sa grupo mo, sila yung wild rah! Di ba? Sila yung nagbawala, pumapalakpak, nag-organize, tama? Kaya nga tayo may ganito kasi meron tayong kabitaan core leader.
First Vita Plus? Kasi we are creative, tama? Creative ba tayo? Yes! Parang hindi naman sumasagot yung iba. Creative ba tayo? Yes! Ito may mga kabataan events tayo na for sure, there's a fun-filled activities. Okay? Bakit kaya hinahanap ng mga kabataan to? Ask me, what? Okay. Why what? may why at may what, di ba? Why? Okay, kasi kailangan nila ng work-life balance. Yes! I need that. Okay? Di ba parang pagod na pagod umataw, tama? It's rewarding. Di ba? Reward mo itong may mga ganitong event tayo. Kaya dapat yung mga ganitong events, wag niyo pong palalagpasin. Okay? Meron po tayong Kabaitaan Halloween event. Nangyayari po yan. Nakarating na po ba kayo dyan? Sino po nakarating na dito? Naku, kakakunti. Sana po next time, marami po Eto, awit ng Kabaitaan event. Yun, di ba? Lahat tayo dapat active tayo dito. And, ayun naman yung nature natin Okay? Di ba, talk with friends, happy, music, jamming, yan ang gusto natin. Okay, second, long-term partnership. Sabihin nyo, long-term partnership. Long-term partnership. Ito very important to Kasi pag naramdaman mo na yung sarili mo dito, kumbaga na, rooted ka na sa First Vita Plus, mag-i-stay ka na matagal. Partnership. You build relationship with your co-leaders or co-leaders. Okay? Isa yan sa advantage ng kabaitaan na meron tayong ganitong quality and mindset. Na kapag gusto natin yung kasama natin, okay, mas mag-stay tayo at mas magtatagal tayo. What's next? Loving what they do. Mahal mo ba siya? Ay, yes, we will talaga doon. Mahal mo ba ang First Vita Plus? Yes! Ang mga kabaitaan, pag nagmahalan, all out Diba? Ibibigay niya yung best niya. Magbibigay siya ng time. Yan yung mga advantage natin na kung saan dapat i-treasure. Okay? Kaya kung kayo, mga dealers tayo, leaders at mga head leaders na may mga kabaitaan sa grupo, okay, take care of them. Kasi iba sila magmahal. Yes! Take care of them, teach them, guide them, walk with them. It's very important para mahalin nila si First Vita Plus. Natulog po ba? Number 4, commitment beyond the limit. Wow! Diba? Big word, commitment beyond the limit. Ito yung tipong pagdaramdaman nila yung pinapahalagan sila ng tao dito. Wow, pinapahalagahan. Parang hugot lagi, no? Pag pinapahalagahan ka, doon ang papasok yung commitment mo Commitment, bakit? Kasi hindi ka lang naman dito magkukumit. Magkukumit ka rin sa mga tao sa labas to help them. Tama? Yes! So, di ba? So, totoo yun. At yun po yung ginagawa natin kay First Vita Plus. Commit in the company, commit with your team, and commit to your fellow Filipinos o kahit international. Yun naman kasi ang nature natin. And last ay goal and dream getter. Ang mga kabaitaan ba, kapag nangarap, gigil na gigil? Yes! Apply, gusto ko ng kotse, apply, gusto ko ng bahay, apply, gusto ko mag-travel. Kapag yan sinabi ng kabaitaan leader mo at dealers mo, matuwa ka. Bakit? Kasi kapag ginagsabi ng dream niya, automatically gigil din siyang kunin. Gagawa siya ng paraan para makuha niya yung mga pangarap niya. Okay? Nakikita niyo yung importance niyo bilang kabaitaan? Yes! Sabihin mo, mahalaga ako. Mahalaga ako. Mahalaga ka talaga sa First Vita Plus. The next generations of multi-millionaires dito. Okay? Ngayon, how to retain them? Diba? Nandito ka na. Nandito na sila yung mga kabaitaan leaders mo. Paano mo sila ngayon maaalagaan at makikip? Okay? Una, sense of belongingness. Kailangan maramdaman mismo ng leader mo, ng kabaitaan leader mo, na parte siya ng grupo. Baka mamaya pinasahin mo tapos yung kausap mo na yung mga ibang existing leaders mo. Paano siya bilang bago? Okay? Bago man yan ulumang kabaitaan leader mo, kailangan paramdam mo sa kanya yung sense of belongingness. Na we're not just business partner, but we are family in First Vita Plus. Sabi nga ni Idol doon kanina, natutuwa ko Kapag pera lang iniisip mo dito, ano sabi mo kaya? Pag pera lang, puro kita lang ang titignan mo dito, wala. Hindi ka magtatagal, hindi ka na makikita. Tama ba? Hindi ka na makikita. Ganon din po tayo dito. Kailangan isipin natin, bawat isa sa atin ay mahalaga.
Okay? Bawat tao ay mahalaga. Iparamdam mo na nandyan ka, ipakilala mo sa grupo mo, sa mga leaders mo. Okay? Next, opportunity to make new friends. Okay? Huwag mo silang ang pigilan na makipagkaibigan. Kasi merong mga iba na parang, oh, wag ka dyan, dito ka lang matututo. Okay? Let them be friends with other people, with other kabaitahan leaders. Kasi mas mararamdaman nila yung yung sarap ng samahan. Okay? Opportunity to make the new friends. Okay, number 3, listening with the heart. Wow. Sabi nga niya, idol doon, heart to heart. Dapat yung First Vital Plus, hindi lang po tayo dito na nakikipag-uusap sa mga leader natin na puro negosyo. Baka mamaya yung kabitaan mo, problematic na pala. Depressed na pala. May problema na pala sa pamilya. Tapos sasabihin mo, pinagpiling ka? Di ba? Huwag naman po tayong ganun. Di ba? Kamustahin mo muna, apply, kamusta ka? Di ba? Kasi pag naramdaman niyo yung sense of belongingness, number 1 natin, siya na gusto mag-open Apply, kasi nanay ko nagagalit. Bakit ba ako baita ng baita? Relate? Yes. Di ba? So ganun po dapat tayo, makinig muna, bakit? Ano bang nangyari? Oh, damahin mo muna siya. Empathy. Di ba? Heart to heart talk, ipakita mo, concerned ka bilang upline. Kasi dealer tayo dito, di ba? So meron tayong mga downline na ganito rin. Ganito ang situation. Ako nga parang ako naging principal's office. Upline, nag-away kami ng asawa ko. Upline, basta ang daming mga issue sa buhay. Pero ibig sabihin ko na, upline, wag puro problema. Kasi sinabi ko, upline, okay lang yan. Ganito gawin natin, ganito gawin natin. As much as possible, adjust tayo. Okay? Kailangan naman, pakiramdaman mo yung kabitaan leader mo. Kasi yung mga moment na sensitive tayo tama ba? Kapag may pinagdaan tayo sa buhay, parang pasan natin daigdig So, dito sa First Vital Plus, always remember, we're not just business partner, but we are family. Number 4, nakita po tayo, let them talk first. Do you agree na marami tayong mga kabataan leader na gusto nila sila muling magsalita? Di ba yung parang pag hindi mo sila pinakinggan, ayoko na, hindi naman ako, nai-invalid naman ako dito Ganun ang mga kabataan. Ako, based on my experience to Maraming kabataan na parang pag hindi mo sila in-acknowledge or hindi mo sila pinakinggan, parang ayoko na, hindi na ako pupunta bukas. Kung ganito lang. Always sensitive, be sensitive enough sa mararamdaman ng mga leader mo. Okay? Nagets po ba? Let them talk first and appreciate them. Di ba? Number 5, ito, sinasabi ko kanina, acknowledge their suggestion and enhance it. Let's say, nasa isang kabaitaan meeting kayo. Okay? At yung isang kabaitaan leader mo, nagtaas ng kamay. Okay? Apply na ba suggestion? Okay? Ano kaya dapat mong gawin? Sige nga. Ano kaya dapat mong gawin? Apply. Nag-iisip siya, ikaw apply ako bilang bata. Kapag ikaw sa meeting kayo, tapos, nagtaas ang kamay yung kabaitaan leader mo, apply na ba suggestion? Ano yung sasabihin mo? Yun po, bibigyan ko po sa ng chance na magbigay ng kanyang suggestion. Kasi malay nyo po, yung sasuggest ng leader natin, may malaki po palang may tutulong sa pag-improve at pag-grow ng grupo. Wow! Very well said! Papakan po natin. Dapat kayo sa akin mamaya, ako na magbibigay sa Okay, totoo naman po, di ba? Kailangan acknowledge it. Sabihin nyo, acknowledge. Hindi palagi yung sarili mo yung susunod. Dapat i-acknowledge mo sila. Okay? Kasi baka mamaya malaking tulong yun, malaking factor yun para sa result or output ng grupo mo. Okay, number 6, discovering strength and purpose of their involvement. Kailangan nandun ka, walk with them, kasi yung ibang mga kabaitaan, hindi nila alam yung potential sila, na may potential sila They are totally lost. Okay, na parang nandito sila kasi gusto nila malaman yung purpose nila sa buhay, ano ba yung talentong meron sila, ano ba yung kaya nilang gawin, di ba? So, tayo bilang upline, bilang mga kabaitaan leaders, kailangan dyan tayo to help them know their purpose and potentials. Okay? Number 7, let them show their talents and creativity. Lahat tayo creative, tama? Yes! Kailangan tayo mismo, hayaan natin na, mag-unleash yung creativity ng mga kabaitaan leaders natin. Okay? May papakita ko sa inyo na video. Ito yung isa sa mga best example na mga kabaitaan, very creative. Tayo, very creative.
And napakaganda na gawin to to promote the online platform. So please watch this video. Morning! We are Ilo-Ilo Kabaitaan! Kabaitaan ako, of course, may bago kaming tailored product, kaya try mo na para looking na na, sexy ka pa! Kabaitaan ako! Dahil anak ko di isang dating janitor at may ari ng Ilo-Ilo Product Center! Kabaitaan ako, of course, as a first bite class, may bago akong kotse! Kabaitaan ako, of course, may bago akong bilang marketing, kaya see you on April 6! Kita-kita tayo! See you! Kabaitaan ako, of course, magkita-kita tayo sa kauna-unang K5 event na gaganapin dito sa Quirino. That will be on April 6, 12 noon. Magkita-kita po tayo. Bye-bye! Alright, palakpakan naman natin. Kasi sa mga best examples na creativity na isang kabaitaan. Kaya I really commend ang Ilo-Ilo Product Center for doing that. Okay, for maximizing their online platform. So paano ginawa nila? Ito po yung ating mga kabaitaan owners sa Ilo-Ilo Product Center. Yan. Alam niyo po ba, grabe di ba? So yung creativity napasok eh. At ano pa, yung trending, ano yung trending? Of course, di ba? So napasok nila yung trending, nalagay nila sa online, na-maximize nila ang isang pagiging kabaitaan. Agree? Yan. And number 8, yan, last 2, Gen Z wants partnership and collaboration. Okay, ito naman, ayaw natin, ako personally, ayaw ko na didiktahan ako. Relate pa kayo doon? Yes. Ayaw ng mga Gen Z, hindi ako Gen Z, millennials po ako, ayaw natin na didiktahan tayo. Ang gusto natin, kung tuturuan nyo kami, kailangan sabayan nyo kami. Yes. Walk with them, walk with us, para ang maramdaman natin, upline, we are doing this together. Rather than, upline, gawin mo to, dito ako yumaman. May difference ba? Yung ba? Yes. Na parang upline, we're doing this together. Gagawin natin itong sabay. Versus, upline, ito gawin mo, dyan ako yumaman. Okay? Hindi lahat matitake yun. Okay? Hindi lahat, based on my experience. So, kailangan natin, okay, na maramdaman nila yung partnership and collaboration dito kay First Vita Plus. Are you learning so far? Yes! Number 9, boost their confidence through public speaking. Yan. Yung mga kabaitaan, magagaling ka tayo lahat mag-talk. Hindi ko na alam nandito ako, dito na pala ako. Yan. So ngayon, dito, expose mo yung mga speakers, yung mga kabaitaan ninyo. Isama mo sa talk, di ba? Umpisa mo sa closing. Gawin mo para ma-expose sila sa gayon, sila mismo mag-initiate na upline. I'm ready to become your speaker. Di ba? Yun ang gagawin natin. And last, deep understanding of money-making activities and dreams in life. Kailangan maramdaman nila mismo kung ano yung pwedeng ibigay sa kanila ng First Vita Plus. Maximum potential income, ano yung magiging pwede nilang resulta, ano yung pwede nilang makuha dito sa negosyo natin. So, okay, mag-iwan lang po ako sa inyo. Tayo po tayong lahat. Nagpatayo din ako no? Ayan. Nakikita ko sa mga speakers natin. Ayan. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay? In 3, 2, 1. There's always the motivation of wanting to win. Everybody has that. But a champion needs in his attitude a motivation above and beyond winning. So, kabaitaan, hindi ka lang kabaitaan. Kabaitaan ka na kung saan makukuha mo lahat ng pangarap mo sa buhay. You have a